Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ka with evidence. Ako, iba ang tirada ng bagong PCO Secretary na si Attorney Claire Castro. Birada kung birada, banat kung banat para sa mga Duterte. Tanong ko lang, naupo ba siyang PCO Secretary o Undersecretary para bumanat sa mga Duterte? Yan ang reaksyon ng mga ilang netizen. Siya ba ay iniupo dahil parang pangbanat sa mga Duterte? Sabi ni Tio Moreno, mga kabibig, sabi niya dito, grabe no, yung vlogger ginawang Presidential Communication Office Undersecretary. Well, nothing new. We have a vlogger president too. Magsama-sama na kayong lahat. Nako, paano magkakaposisyon sa Marcos admin? Gumawa ka ng vlog na anti-Duterte, after that, mag-i-enjoy ka sa taxpayers' money. Alo, kay Tio Moreno yan ha, galit na galit sa mga BBM, mga B-vloggers or sa mga vloggers at vloggers, pero yung vlogger nila, ginawang undersecretary. Okay? Yan ang post ni Tio Moreno. Ano ba ang mga komento ni Attorney Claire Castro laban kay Pangulong Duterte? Sabi ng iba, kauupo pa lang ni Attorney Claire, banat agad sa mga Duterte. Hindi ba pwedeng magpahinga muna at unahin ang problema ng bayan? Nako po, eto kabibig ha. Ito ang mga iilang mga maanghang na komento ni Attorney Claire Castro. Mga kabibig, tinanong lang naman si Attorney Claire Castro sa mga nangyayari ngayon laban sa mga banat ni Digong, laban sa mga isyo na tila gusto din na parang si Atty. Claire Castro yata ang didiretsong sasagot, mag-i-expound sa mga dapat sagutin na mga parinig sa mga negatibong komento ni Pangulong Duterte sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Sabi ng mga ilan, swerte si Pangulong Bongbong Marcos kasi nakahanap siya ng PCO Undersecretary. Ang lakas, ang tapang, hindi natatakot sa mga Duterte. Yun ang sabi sa mga loyalista. Happy-happy ang mga loyalista kasi si Atty. Claire lang daw ang katapat ng mga DDS para tumahimik. Hala ko! First day pa lang ha, hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod, mga kabibig. So ito ang mga maanghang na mga komento, sagot ni Atty. Claire laban sa mga isyu ng mga Duterte, mga kabibig. So ito, isi-share ko sa inyo. Isa dito ay ito, mga kabibig ha. Wait for a while. Kasi ang dami trending si Atty. Claire ngayon na vlogger pala ito si Atty. Claire, no? Hindi ko siya kilala as a vlog. Sinasadya daw na i-impeach si VP Sara para to prevent her from running in 2020. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. At since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, Pero, if you still remember, Atty. Claire, si Pangulong Bongbong Marcos is requesting the House of Representatives na sana hindi na lang i-impeach si BP Sara kasi BP Sara is unimportant. Kaya nga nagkaroon ng INC rally kasi yung mga taga-INC naniwala sa adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos na mas unahin natin ang problema ng bansa kumpara sa impeachment ni BP Sara, pero later on, bigla namang nagbago ang utak ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, trabaho nila yun, so ginagampanan nila ang kanyang trabaho at una pa nga nag-sign si Sandro Marcos. Ano ba ito? Pabudol-budol lang ba? Kasi nasabi lamang nila ay para ma-impeach si BP Sara. Well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. Naku po, Attorney Claire, kailan ba sila nagkaroon ng rally ulit? I think, sa Maisog, no? Tapos, ang rally nila is all about ayaw nilang
i-ano ang impeachment ni VP Sara. Tapos, kung alala mo, Attorney Claire, ang mga proclamation rally ni Pangulong Bongbong Marcos, siya ang unang bumato na mga linyahan na kung saan nakakairita din. Sabi ng isang netizen, Attorney Claire, manood ka naman. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, Ang allegation position. po is they are veering towards dictatorship. Yes. President. Ang una po sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Natural na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pang-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Thank you. Salamat. Ang tapang ni Attorney Claire, mga kabibig. Banat kung banat siya kay Pangulong Duterte. Ano pa ba ang aasahan natin kay Pangulong Duterte? Magplanta ng ebidensya, gumawa ng intriga. Nako, mga kabibig, ano ang inyong reaksyon sa mga pasabog ni Attorney Claire? Parang kung yung iba dyan sabi, nako, paepa lang yan. Nako, kasi nagpapasikat lang yan. Ito tama, sinadya ninyo kasi wala kayong laban kay Sara, talo kayo. Basta kami Duterte pa rin, nararamdaman namin may malaking nagawa sa bansa. Bahala kayo dyan. Hindi naman talaga kayo nanalo sa 2028. Pag si Inday Sara tumakbo sa pagkapresidente, kaya gusto nyong i-impeach. Ito pa. Yes, ito pa. Takot lang kayo dahil yan ang katotohanan. Huwag na kayo magmaang-maangan pa. Itong si Attorney Claire nagmamagaling lang daw. Uy, kayo talaga. Huwag ganon, may punto naman si Attorney Claire. May ipinaglalaban naman siya na punto na kanyang paniniwalaan. Kagaya ng mga supporters ni VP Sara sa mga DDS, may mga opinion, may mga punto din tayo na ating ipinaglalaban. Same din kay Attorney Claire kasi Attorney Claire nag-vlog din yan is anti-Duterte naman yan, di ba? Kung titignan mo ang mga vlog niyan is of course alam naman natin na pro-administration yan. So maybe that's the reason why kinuha siyang undersecretary. Kaya nga sabi ni Tio Moreno, ito grabe no, yung vlogger ginawang Presidential Communication Office Undersecretary. Well, nothing new. We have a vlogger president too. Magsama-sama na kayong lahat, sabi ni Tio Moreno. So, yun din ang opinion ni Mr. Tio Moreno, mga kabibig. At ito pa, mga kabibig, may banat din si Attorney Claire kay Baste Duterte. Ito sinupalpal ni PCO Undersecretary or Attorney Claire Castro si Digong sa mga alegasyon niya tungkol sa droga. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya, si Mayor Baste Duterte? So ang ibig bang sabihin noon, napaka-inefficient ng anak niya? Eto mga kabibig, manood tayo sa banat ni Attorney Claire sa ni Digong at yung pagsabi niya na inefficient si Baste. Okay. City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So ang ibig ba sabihin nun napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ang tapang ni Madam, 'di ba? Talagang parang vlogger ang datingan. Sabi ng iba, vlogger ba 'yan? Undersecretary. Tama na real talk tuloy ni Yusek Castro. Sabi ng mga netizen dito, mga kabibig. Ito pa.
Attack handmade na. Dati naman yan umaatake personal. Pinakawalan kasi natalo ang admin ni Blitz. Ngayon naman, nakalimutan rin yun yata yung mga pulis ng Davao ngayon ay hawak ni T. Pa-drug test nyo muna ang presidente nyong kawatan. Nasaan ang pera ng PhilHealth? Takot lang kayo sa mga Duterte pero pag may special election, sana Marcos versus Duterte dyan. Sana malaman kung sino ang gusto ng mamayan. Ingay mo naman. Kabago-bago mo. Wala kang prinsipyo sa buhay, isa kang Uy, wag naman po sabihin yung bayaran si Attorney Claire. Hindi po, ginagawa lang po niya ang kayang trabaho. Madam, ano po bang nangyari sa Davao, ma'am? Bakit sabi mo, bakit ganun ang gusto niya? Ang ganda ng Davao, punta po kayo kung gaano kalis ang Davao. Ipasyal ko po kayo. Kaya pala todo tanggol sa admin yan. At todo paninira sa mga Duterte. Gusto pala ng pwesto. Huy! Ano ba kayo? Wag kayong ganun, ha? Anong gusto ng pwesto? Hindi. Nagustuhan lang siya ni BBM. Kasi may tapang, talagang direct to the point, sasagutin, babanatan ang mga Duterte. Ang tanong ng isang netizen, sino ang nagtawag dito? Sino ba ang nag-suggest ng kunin siyang PCO? Siguro kamag-anak ito ni Franz Castro. Galing mo, Yusek. Supalpal sila lagi sa'yo. Kahit noon mga content mo, idol na kinta. Go, attorney, ikaw ang katapat nila, ha. Humanda kayo ngayon. Oh, di ba? Sabi ng isang netizen. So may kakampi na ang mga BBM at loyalista. Nandyan na si Madam Attorney Claire Castro na magtatanggol kay BBM. Sabi ng iba, si Attorney Claire Castro lang pala ang kailangan ni BBM para ipagtanggol. Oh, iba, di ba? So, yun po mga kabibig. Ngayon, sa tingin nyo? Itong bagong PCO Undersecretary si Claire Castro, binanatan agad-agad ang mga Duterte. Tinawag na inefficiency Mayor Baste Duterte. Ano ang iyong komento tungkol dito? Okay lang ba sa inyo itong si Attorney Claire Castro? Or anong tawag dito? Ay, ano bang nako. Ay, nako mga kapatid. Wow, congratulations, Attorney Claire Castro. Ikaw ang idolo namin ngayon ng mga BBM at supporters. Nako po. Paano ba naman yan? Maraming iniidolo ngayon si Attorney Claire Castro. Marami ding mga BBM supporters na love na si Attorney Claire Castro. Nako, ang sabi ng isang netizen, love na love niyo siya ngayon. Ang tanong, baka may baho itong tinatago, ha? Hoy, kayo talaga, wag kayong mag-isip ng ganyan. Matapang talaga si Attorney Claire. Atapang na tao. Kaya kinuha siya ni BBM. Kasi baka isipin ni BBM ba, ito ang sagot sa lahat ng mga DDS vloggers. So it means takot si BBM sa mga DDS vloggers. So kailangan niya ng isang PCO Undersecretary na mabangis at matapang. At talagang kilalang kilala na anti-Duterte. Oh. Kasi yung previous undersecretary, tahimik kasi eh. Si Chavez, lalaki si Chavez eh. So, hindi marunong umaway si Chavez. Itong si Attorney Claire Castro, palaaway. walang walang inuurungan, away kung away, diretsahan kung diretsahan, sagutan ng sagutan kung gusto niya talaga mga kabibig. 'Di ba? So, maghintay tayo kung ano ang mga komento na Sasrugan do Sasot, na Kathy Binag, 'di ba? Ito yung mga kilalang DDS supporters sina Joey, Kaloy-Koy, ito mga pambansang loyal o ano mga komento nyo dito. So far, si Tio Moreno lang naman ang nagkomento ngayon. Ito, galit na galit si BBM sa mga vlogger pero ang kinuhang PCO Undersecretary ay vlogger. Ala, grabe. Ayan siguro ang dating work ni Mr. President Vlogger kasi walang mailagay na achievement din sa personal data so kailangan niya ng co-vlogger. Ito pa, pinatawag din sana sa Quadcom yung presidenteng vlogger ng Ultimate Fake News. Kayo talaga. Pustahan tayo. Madali itong makick out si attorney. Konting kamalian lang, kick out agad. Huwag mong ismulin, sir. Magaling yan si attorney. Ay, nako. Di ba itong si Attorney Claire na imbitahan din sa TRICOM? I think so.
Dapat si Atty. Libayan ang pinalit kay Chavez, hindi si Ruiz, para puro abogado na ang nasa PCO. Maganda ang teamwork ni Atty. Castro at Atty. Libayan. Oh, ganun ba? Galit daw sa vlogger na pinupuna ang mga mali nila. Pero pag vlogger na campaigns kanila, matik yan, sekretary pa. Samantalang marami naman dyan na ang karapat-dapat sa posisyon, matalino, magaling, bukod pa dyan may mataas na pinag-aralan. Yun nga lang, di nila mahawakan sa leeg, kaya yung mga know-how na lang ang ina-appoint. Bagong Pilipinas talaga. Hala, grabe naman kayong know-how. Yun mga kabibig, yun ang komento ng mga ilang netizen tungkol kay Attorney Claire Castro, ang bagong PCO Undersecretary. Ano ang iyong komento tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.